Sa punto pong ito, makakausap natin Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Secretary Aguirre, magandang umaga po. Si Ivan Mayrina po ito. Good morning, Ivan, and good morning din sa iyong mga viewers and listeners. Secretary, umaalma po yung kampo ni Senadora De Lima dahil sa umano'y hindi pagsunod sa proseso at tila pagmamadali sa paglabas ng arrest warrant dahil ngayong araw pa lang daw po dapat dinggin yung kanilang motion to quash. Your reaction to this, Secretary? Hindi po tama yon. Yung pong mga motion to quash nila, hindi yan makakasagabal sa pag-determine at pag-issue ng warrant of arrest, pag-determine ng probable cause at warrant of arrest. Napakadali po sa judge na mag-issue ng warrant of arrest sa kasong yan ni Secretary or Senator De Lima sapagkat wala po siyang isinubmit na counter affidavit. Sa madaling salita po, doon sa dokumentong isinubmit or review ng judge to determine the existence of probable cause, ay simple lamang po. Dalawa lamang po ang nag-affidavit doon, si Ragos at saka si Ablen. Na sinasabing nag-deliver sila ng 10 milyong piso, 2 times na tig 5 milyon. Ngayon, ang determination po ng probable cause, nire-review po ng judge yung lahat ng mga dokumentong isinubmit during the preliminary investigation. Doon po sa preliminary investigation, hindi po nag-submit ng counter affidavit si Senator De Lima. Wala po siyang isinubmit kahit anumang countervailing evidence para labanan yung aligasyon laban sa kanya. Nag-determine lamang po siya na mag-submit lamang siya ng tinatawag nating legal points, yung sinasabi niya na ang may jurisdiction sa kaso ay ang ombudsman at hindi DOJ. Maliban doon, wala po. Alam naman po natin na binasura yan yung kanyang legal opinion na yan ng Court of Appeals nang hindi mag-issue ng TRO. So are we saying, hindi po, sandali lamang po yan. In 2-3 hours, kayang-kaya nung judge na yun na mag-determine the existence of probable cause. Ngayon, kung yung pong nakaset na ngayong umaga, hindi po yun nangangahulugan na hindi maaari mag-issue ng warrant of arrest. Sapagkat yan po yung Biyernes pa, 1 linggo na po yan. Isang araw, ilang oras lamang, madidetermine ng judge ang existence of probable cause. So are we saying, Secretary, the Senator did not do enough para i-oppose po itong kanyang nakabinbing pag-aresto? She did not exhaust all remedies? Tama po. At yun ang napakalaking blunder na it's a huge blunder na nakumit niya at ng kanyang mga abogado. Okay. Ang dapat pong ginawa niya, nag-submit siya ng counter affidavit. Sinasabi niya doon, halimbawa, paragraph 1, ito pong kasong ito ay dapat dismiss sapagkat ang may jurisdiction ito ay ombudsman. Tapos doon sa pangalawa o sa susunod ng mga parako, ay dapat sinabi niyang, assuming for the sake of argument na may jurisdiction ng DOJ, dapat din pong ibasura ang kasong ito sapagkat tinatanggihan ko po ito po ang aking mga katuwiran at itong aking pong mga dokumentong susubmit. Wala pong ganun. Pero mukha nga po hindi niya kinikilala yung... On the question, on the legal point. Mukhang hindi niya nga po kinikilala yung jurisdiction ng korte. Anyway, ang ilang grupo po tulad ng Amnesty International ang sinasabi, si Senadora De Lima daw ang kauna-unahang political prisoner sa ilalim ng Administrasyong Duterte and the Senator claimed as much. Reaction po ninyo dito, Secretary? Hindi po tama yan. At yan ay masyadong bias yung Amnesty International yan, yung Human Rights Watch na yan. Ba't mo sasabihin na si Senator De Lima ay isang biktima ng political persecution? Samantalang hindi naman political itong kasong ipinail sa kanya. Wala pong politika dyan sa kasong ipinail ng DOJ kay Secretary De Lima o kay Senator De Lima. Ito po ay iyang pangangalakal niya ng droga, hindi politika. Droga po ito. At malayong-malayo ang sinasabi niyang ito may politikang involved. Alam na, tingnan lang po ninyo, kung maalala ninyo yung ating hearing dyan sa House of Representatives, kita mo kung anong ginawa niya sa Bucor. Naglalagay niya, pinayagan niya yung mga magtayo ng kubol dyan, ng kwarto, lalong na kay Peter ko at saka yung kay JB Sebastian, mas maganda pa sa 5 rooms ng 5-star hotel. O, anong nangyari? Di talagang nagkaroon 70 to 75% ng droga sa buong Pilipinas, diyan po niluluto.
O Okay. dyan tinatransact sa loob ng bilibid. Secretary, may dagdag na tanong po si Igan. Good morning po, Opo. Secretary. Ay, good morning, Igan. Opo, bilang senadora, no, representante ng mga tao dyan sa Senado, pwede ba siya mag-demand? Huwag siyang pusasan o kung saan man siya ikulong? O sinasabi na iba na no one is above the law, Secretary? Totoo po yan. At siya mismo ang nagsabi niya nung isang linggo lamang. Hindi po ba ako'y kanyang tinitira doon sa binibigyan ko lang ng special privileges yung mga high-profile inmates na nakakulong sa AFP detention cell Apo. dito sa Camp Aguinaldo. So, ang sinasabi niya, hindi dapat bigyan ng special privileges yung mga taong yan. So, kung yun ang kanyang kampanya, then she should not be asking any special privileges for herself. So anong Kaya plano tama, sa kanya, pantay-pantay Secretary? po kasi yan eh. So, anong plano sa Pantay-pantay kanya? Ano po? Anong plano sa kanya, Secretary? Saan siya dadalhin? Hindi ko po alam. Ang mayroon pong sole discretion dyan Korte. ay ang korte. Ang korte. Kaya dapat dyan, halimbawa, arestuin siya ngayon, pupunta po siya doon sa Muntinlupa. Doon siya dadalhin. Ngayon, tinanggihan. Yan ay very clear yan at sa mga balita na tinanggihan ni Senator De Lima na ayaw niyang tanggapin yung PNP detention cell dyan sa Camp Crame. Ganon din po sa AFP. So, ang mangyayari dyan, it will be the Muntinlupa City Jail ang nakalaan sa kanya sapagkat yan ay lahat ng cases sa Muntinlupa ay kung mayroong pinakukulong dyan ay dun sa Muntinlupa City Jail. Okay. Secretary, ito sinasabi ng ilang mga supporter niya, kung hindi ito politika, aarestuin na siya kahapon. Gaano naman ka-verified daw yung impormasyon na nagtangka siyang suhulan ito mga high-profile inmate para bumaliktad sa nauna nilang testimonya laban kay De Lima? Napakalakas po niyang kanyan, napakalakas po ng ebidensya dyan. As a matter of fact, the NBI has already begun investigating it. And nakatapos po sila kagabi kay Herbert Colanco, kay Magleo, kay Durano. Natapos na po yan at talagang papailan namin itong mga involved dito, yung isang dating senador at yung isang current Congressman. congressman. Oo. At yan po ay ginagawa nila at gusto nilang mangyari ay yung i-retract or bawiin itong high-profile inmates na ito, ang kanilang salaysay laban kay Secretary De Lima. Pwede bang, Tapos opo. Secretary, pwede bang umaaksyon itong dalawang ito nang hindi alam ni De Lima? Pwede po, pero nung kinabukasan po, ang ginagamit na nung isa sa naglalakad na tanggapin itong walong ito, ay ang ginamit na nilang pangalan ay yung kay De Lima na. De Lima na. Opo. Tagasan po yung dating senador? Taga rito po siguro sa Metro Manila, pero hindi ko alam kung talagang dito sa Metro Manila. Pero kamag-anak po yan nung isa sa asawa ng mga high-profile inmates. Kamag-anak ng asawa. Kaya kamag-anak po ng asawa. Yung congressman Kaya naman, tinawagan niya yung taga saang distrito? Tinawagan niya yung asawa na kung pwede sagutin noong pag tumawag yung congresswoman. Oo. Yung congressman ho, taga saan? Taga Laguna po. Laguna. Opo. Palagay ko pinangalanan na po yan. Secretary, si Rhea po ito. Bakit ayaw niyo po pangalanan? Kasi mahirap yung sinasabi kasi ng mga tao na baka kahapon, nag-iimbento hindi na pa. naman ng kwento. Kasi kahapon hindi pa nag-uumpisa ang pagkuha ng statement. Tapos na po yung tatlo. So Hindi ko tapos lang na po, nakikita. pwede nang pangalanan. Hindi ko pa lang po nakikita pero kung may kasi nabutatan ng madaling araw ng pagkuha eh. Sek, pangalanan niyo na. Well, ito po, ang senador ay si dating senador Jambi Madrigal. Aha. Ang ang congressman ay si Linlin Alonte.
Okay. So, Congresswoman. kumpirmado hong nag-aalok ho sila ng 100 million pesos kada high-profile inmate, ganun ho ba? Hindi kada. Hahatiin. Sa kanilang walo. Hahatiin. Tigta 12 million. Sa kanilang walo. Oh. So, Ang sabi nila, kinakailangang kinakailangang Next. i-retract nila ang kanilang mga salaysay para before the anniversary of El Zapao Revolution at bukas at gagamitin lang yan para tumawag ng maraming tao and then they will hold their own people power. At kung magtagumpay daw sila, pakakawalan silang 8. Yan ang pangako sa kanila. isasampay kaso kina Senadora Madrigal at Congress Alonte. Ano? Kailan po isasampay yung kaso laban naman sa dalawang ito? Anytime. Tinatapos Anytime. lamang. So, anytime. pwedeng Tinatapos arestuhin din lamang. sila. Hindi. Magkakaroon muna ng preliminary investigation. Oo nga po. dyan. Katulad. Opo, pwede. Secretary, anong ebidensyang hawak natin laban kay Madrigal po at kay Alonte? Well, yung pong pagtawag ni Congressman Lonte ay in speakerphone po nila para marinig ng lahat ng inmates at nandun din, nakinig din yung mga SAP. So statement ng SAF at mga inmates po mismo ang magpapatunay, ganun ho ba? Yun ang nakikinig dun sa speakerphone, yung pag-alok. At ito, kasama rin dito yung isang abogado. Yung abogadong nagsasabi na pinayagan ko raw na magkaroon ng mga special privileges yung sa AFP. Nandiyan po, inalok din ni Attorney Alvin Herrera Lim, si Kulangko. Siya mismo ang nag-alok. Kaya papailan din po natin ang kaso yan. Okay po. Maraming salamat po, Secretary. Okay, thank you. Diyan, Secretary Vitaliano Aguirre, sisikapin po naming makausap si dating Senadora Jumpy Madrigal at maging si Congresswoman Alonte ng Binyan. Opo. At maging si Senadora Laila de Lima, ipinipilit din po naming tawagan hanggang sa mga oras na ito.